Blessed Sunday, mga kaigsuonan. Salamat sa Dios nga nagtapok na usab kita atong pakpakan ng Ginoo. Amen. So, before ta mag-start ato sang ingnon nato ang mga kaigsuonan ug gidasiga nga ingna og paglipay diha sa Ginoo. Again with conviction, paglipay diha sa Ginoo. Amen. So, tuguti ko sa pagbasa sa ato ang pulong karon sa Tito 2:11 hangtod sa 14 og dungani ko sa pagbasa. Sa pulong sa Dios nagaingon sa Tito 2:11 hangtod sa 14 og nag-ingon in 1, 2, 3. Ang grasya sa Dios gipadayag alang sa kaluwasan sa tanang tawo. Nagtudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun ug sa mga pangibog nga kalibutanon ug sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong og Dios nun niining panahona karon. Samtang magpaabot kita sa atong bulahan nga paglaom ug pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Siya mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron paglukat kanato gikan sa tanang pagkadautan o sa pagputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawhan nga iya gayud madasigon sa maayong binuhatan. Amen. Friends, atong hinumduman nga si Jesus dili lang miabot aron pagluwas sa atong mga sala pinaagi sa pagtuo. Apan aron usab limpyuhan ta ug himuon kitang katawhan nga iyang kaugalingon, mga tawo nga buhi sa pag-alagad ug pagmadasigon gayud sa pagbuhat og maayo. Nga usa ka butang unta nga anangay natong tinguhaon mga kaigsuonan, and that is to please Him for the glory of His name. Amen? Sumala pa ni J.C. Ryle or gisaysay ni J.I. Packer, giingon siya, usara kabutang ang iyang makita, usara kabutang ang iyang gitinguha, usara kabutang ang iyang gikinabuhi, ug kana nga one usa kabutang is to please God for the glory and honor of His name. Amen? That's why you are here. That's why we are here. Nagtapok ta alang sa kahimayaan sa ngalan sa Dios, to the praise and glory of His name. Amen? Oh Jesus, Jesus came to the earth, dying the dead I deserve, bring me to love and to serve for your glory. You pulled us out, oh God. You pulled me out of the flames, covered my guilt and my shame. You gave us hope. Give me a hope and a name for your glory. So whatever I do, There's one thing I pursue. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Whether I'm honor or curse, seen as the last of the first, you give me faith to endure for your glory. Let me be broken or blessed. Use me, oh God. Use me in life or in death. I want to spend every breath
too. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Yes, Lord Jesus. We thank you, God. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. Because you bought me, oh Jesus. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. It's our life. My life has been paid for. I know I was made for this one thing. There's one thing. This one thing. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, And now, I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. yes, Lord, we give you glory and praise. Oh, we worship you, God. We thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Indeed, this is our God. He defeated sin. He's victorious over us. Amen. Remember those walls that we could sin and shame. And there were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are rebel now. Because Remember those giants we called death and grave. And they were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead now. Amen. Let's declare this is our God. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God. This is what he does. He saves us. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Amen. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak, Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, yet He never will. thank you, Jesus. Oh, this is our God, this is who He is. He loves us. Oh, this is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross in the grave. Let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, He did. Who paid for all
of our sins. Nobody but Jesus, who pulled me out of that pit. He did, who paid for all of our sins. Nobody but Jesus, who rescued us, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Jesus, who rescued me from that grave. Yahweh, Yahweh, who gets the glory and praise. Nobody but Him. This is our God, this is who He is. He loves us. Oh, this is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, He's the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, He bore the cross. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Let's sing. He bore the cross. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Yes, O Lord. Oh, this is our God. Thank you, God. You're worthy, Lord, of all praises, of all adoration. Men of sorrow. Man of sorrow, Lamb of God, by His soul betrayed. Of man and man of God has been of Jesus' name. Silence as He stood accused, beaten down and scorned, bowing to the Father's will. He took the crown of thorns. On the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. 'Cause now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. Jesus sent from heaven. Sent of heaven, God's own Son, to purchase and redeem and reconcile the very one Who nailed Him who nailed Him to the tree. on the rugged cross, the salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto Thee. we thank you, God. Now my debt is paid, It is paid and full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, it's free. Is now our debt. Now my debt It is paid in full
God be praised. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. On that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah. Praise and honor unto thee. On that rugged cross, On the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. now our soul. Now my soul cries out, hallelujah. Praise and honor unto thee. Praise and honor. Praise and honor unto thee. Yes, Lord. Oh, Jesus, so wonderful is your name, oh God. Praise the Lord. Kung basahon sa 1 Timoteo, versikulo 12, nagpasalamat ako sa nagpalig-on kanako si Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kay siya nagilaman kanako nga matinumanon. Nagtudlo kanako ngadto sa pagpangalagad, bisan pa nga kaniadto ako tigpasipala o tigpagalutos ug mabiyay-biyayon apan gikaluy-an ako kaysa akong pagkawalay pagtuo. Gibuhat nako kadto nga walay kahibalo. Ug ang grasya sa atong Ginoong miawas pag-ayo uban ang pagtuo ug gugma diha kang Kristo Jesus. Kasaligan ang pulong ug takos nga dawaton sa hingpit nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. Apan gikaluy-an ako tungod niini aron nga dinhi kanako nga mao ang labang makasasala si Jesucristo makapadayag sa iyang hingpit nga pailob alang sa usa ka sumbanan ngadto kanila nga mosalig kaniya alang sa kinabuhing dayon. Ngadto sa hari sa kapanahunan nga dili mamatay, dili makita ang bugtong nga Dios ang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mao kini ang pulong sa Dios. Amahan namo nga nasa langit, Lord. Salamat, Lord, nga imo nang gibayrang tanan, Lord. Man, Lord, nakita na mo, Lord, ang imong grasya nga nag-awas gyud Ginoo God. Kung kami gyud, Lord, nakasabot sa among pagkamakasasala, Ginoo, Lord. Walay maayo gyud ka namo, God. Ug salamat, Lord, nanhi ka abon sa pagluwas sa mga makasasala, Lord. Nga kami kaniadto, Ginoo, Lord. Salamat, Ginoo God, ug kaniunta, Lord, maota ni mughatag ng mugahom og motibasyon, Ginoo, Lord, sa pagsimba o pagdaig sa mong buhi nga Dios nga mao si Kristo. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Rolled away, behold the empty tomb. Hallelujah. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. On the rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah. Praise and honor unto thee. Yes, oh Lord, thank you, God. Oh, we praise you, Jesus. Nahimulag ako, tihakin nimo, sama sa bukid ang kalayo, sa kapakyasan, mutuol kang Jesus, ipadala
Dawat ko ang kalinaw mo. Misali ko, Jesus, diha kanimo. Jesu Cristo, buwing paglaho. Pagkadako kayo sa imong kaluoy, dili matukad imong grasya. Ikaw ninao gikan sa langit, giangkon mo kasaypanan ko. Dito sa krus kitapos, pinasaylo, pinili ko nga anak nimo. Manluluwas ka sa kinabuhi, Jesu Cristo, buhing paglaho ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan gihatag mo, Jesu Cristo, buhing paglaom ko. Sa kabuntagon, ikaw na banaw, kamatayon mo, Jesus, kadaugan ko. Sa kailuman, ikaw milano, nisinggit ka na natapos. Sa kabuntagon, ikaw na banhaw, kamatayon mo, Jesus, kalaugan ko. Sa kahiluman, ikaw milano, kung nisinggit ka nga natapos na. Jesus, ikaw ang kalaugan ko. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan gihatag mo, Jesu Cristo, buwing paglaom ko. Let's sing hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, daigon ko ang ngalan mo. Hallelujah, kamatayon gibuntog mo, kagawasan na angkon ko, kaluwasan gihatag mo, Jesu Cristo, buhing paglaom ko. Jesu Cristo, buhing paglaom ko. Jesu Cristo, buhing paglaom ko. Hallelujah, Lord, you are our living hope, oh God. Thank you, Lord, for paying all of our sins, oh God. Glorify your name. Nakita kong gahong kanimo lang, Kristo, mga makasasala, kasing gibago, silot kong tanan, iyang gibayran,
siya mo ug ako nahinluan sa dugo sa kordero. Silot kong tanan iyang gibayran, kahugaw sa kong sala iyang gihugasan. Sa akong pagbarog diha sa trono mo, atong daygon, Jesus, daygon ko ikaw. kay ako gihingpit mo. Silot kong tanan iyang gibayran, kahugaw sa kong sala iyang gihugasan, iyang gihugasan. Uday gyang Dios, Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong uday ka siya, Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. Uday ko siya nga nagtubos o nagbayad sa akong sala. silot kong tanan iyang gibayran, kahugaw sa kong sala iyang gihugasan. Yes, O God, gipas-an gayud niya ang atong kasakitan, o gipas-an ang atong mga kasub-anan. Apan siya giila nato nga binunalan, gihangpak sa Dios og sinakit. Apan siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, napangos siya tungod sa atong mga kasalanan. Diha kaniya ang silot nga naghimo kanato nga bug-os, ug pinaagi sa iyang mga labod kita nangaayo. Amen. Hallelujah. Let us all give God a clap of praise. Amen. Maayong hapon once again, aduna ba kitay bag-o karon? We welcome you, brothers and sisters. Please come here in front. If any one of you natay bag-o or bago ni balik sa Ginoo. So let us all welcome one another with the love of our Lord Jesus Christ. I love the thrill. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Let us sing this again. Oh, I love the thrill. I love the thrill that I feel when I get
people. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces, praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God. Wonderful people. Amen. You are a wonderful people of God. So, at this moment, we would like to ask if nabatay mga nag-birthday karon sa month of June. Please raise your hand. Nabatay nag-birthday sa month sa June. Please ari sa atubangan so we can pray for you. So praise the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo God, sa imong kaayo. Lord, sa bagong tuig nga mong gihatag sa among mga kaigsuonan, amahan. Lord, nasayod mi, Lord, nga dako gyud kang plano silang kinabuhi, O God. Lord, kay ikaw man, Lord, ang nagdala kanila, O God, diha sa imong tiilan, O God, sa imong bugtong anak. Muna nag-ampo mi, amahan, nga imos lang, Lord, nga panalanginan sa tanang mga espirituhanong bahin, O God, sa mga langit nung butang, Ginoo, Lord, nga sila mismo makasabot gayud sa katuyuan, Lord, sa ilang kinabuhi, kahibalo, Lord, og sa kabubuton nimo, Ginoo God, kung kinsa gayud ka, Ginoo God. Muna nag-ampo ko, Lord, nga ilang kinabuhi, Lord, di lang mutaas ilang kinabuhi, kundi ilang kinabuhi, Lord, is quality nga kinabuhi, O God, alang sa imong kahimayaan, Ginoo, Lord. So, amahan, nag-ampo mi, Lord, amahan, nga ikaw maghatag ka kanilang pangkinahanglan, Lord, everyday, mag-provide ka, Lord, sa material man, Lord, sa physical man, sa bayong kuan man, Lord, panglawas, labos na sa kalag, Ginoo God, nag-ampo sa mi, Lord, Lord, nga mahimo silang panalangin sa simbahan, silang pamilya, Lord, silang office mate, o silang silingan, Ginoo God. Let it be, Lord, nga madayag gayud si Kristo silang kinabuhi, amahan. O Lord, kung unsa man lang giagian, Lord, tagai lang gusto pagtulod nga, Lord, nga ang kaluwasan ng nangkon, Lord, is sure na, Ginoo, diha kang Kristo Jesus. Salamat, Ginoo, himuha, Lord, nga ikaw magpadayon og bukbo ug tanang grasya nga ikaw mahimaya, good Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday. Yes, Lord. Dalaygo ng Diyos. So, palihog tag-apli sa iyong libro. By the way, announcement, men's fellowship karong Friday. Unya, kitsa tong ganahan mo join aning what is the good news or unsa ang mayong balita para masabtan gyud ninyo unsa ang mayong balita. Naatay training, o di siya tawag ni training, discussion or siya pasabot na job. Pagtalunan, unsa lang maayong balita, mana kung mahimo mo sayo mo, 2:00 inig ka next Sunday, every first Sunday o ikatulong Domingo. So mag-start ta before mag-service, kay kung after service, gabi na. Di na mo kalungag sa inyo, ha? Di bitay? So, kung ganahan mo na booklet, kay magamit ninyo pa masabtan, umulaw mo pagsabot sa kaluwasan. Mani siya, it's a 100 pesos nga booklet. So, agto lang ni Cha, kung di mo kabayad, pangayo gyapong Cha. Siya, bahala nyo. Di bitay? Kanalang, mana, 2 p.m., 2:00 sa hapon. Mudasig ko nga mo join gyud mo labi na sa mga workers o sa probi. Mao ni siya para mulaw mo pagpanabot sa ebanghelyo. 2:00 yay human straight na ta sa service dayon. Ano, pahuway pa tag mga 15 minutes to 10 minutes then service dayon ta. Amen. I hope excited mo ana kay para makasabot gyud mo unsa ning ebanghelyo kay daghang kang ebanghelyo dili biblical. Which is kalibutano na nga ebanghelyo, yan nasayod mo nga pagtuluwas kaya di ay. Diba? So mo na nga ato ning tikyon para kay kaning booklet inyuhan niya inyo sining gamiton para masangyaw po ninyo ang mayong balita. Inyo ning magamit sad. So mo na nga karong Friday ha men's, unsa na ra sa tong men's? 6:00 sa gabi. Pagdalang bisag unsa, buhi nga manok, itik, pwede ba na di bitay? Kung wa may mada, okay, pasad pas, maayo na may mada. Inyong kalag o kinabuhi na lang. So, magamatamot na ta pa, makakaon ta after sa tong fellowship. Ana siya, mag-fellowship ta kay namog yun ang kaon. So,
kana lang po siya. So, paliw ko ka-place yung Bible sa Hagios. So, mapadayon ta sa Book of Hagios, karon nag-series man ta, o hinaot kong amahuman ni nako, karong hapuna. So, nanata sa Be Encouraged for God's Work Part 2. So, atong sermon point, Advance God's Agenda. Mao ni ato ang tawagan ni team sa Book of Hagios. So, naman ang tawagan ni madasigon sa pagpangalagad sa Dios. So, kung kaila mo sa pinakausa sa great nga prophet si Elijah, nasa 1 Kings, unang hari, chapter 18 ang 19. Siya may propeta nga gipadalas Ginoo alang sa nasud sa Israel, sa Northern Kingdom, tungod sa ilahang pagkagahig-o. So ang prophet is tigsangyaw gayud sa pagbadlong para maghinulsol sila. So nasayod ta nga sa 1 Kings chapter 18, nakita na to nga si Prophet Elijah is gigamit sa Ginoo nga madaugon gayud sa mga propeta sa Baal, mga prophet o Baal, nga naa sila kompetisyon dito, nga kung kinsa to makaingon nga makahatag og sinunog nga ang kayo gikan sa langit, mao gyud makakita nga buhi ang Dios. Mo na nga makita nimo si Elijah ni nga story, bugal-bugalon kayo. Di ba? So tuod ana, madaugon si Elijah sa kani nga story, nakita gyud niya nga ang iyang Ginoo nga si Yahweh moy buhi gyud nga pag-ampo niya ni naog dayon ang kayo ug nasunog dayon ang mga toro nga gihalad dayon bisag basa pa. So si Elijah nag-expect siya dito sa Mount Carmel nga sa diyang makita unta sa Israel og mga propeta nga mga mini nga iyang Ginoo nga gisimba nga buhi na untay revival mahitabo. Pero ang nahitabo, gigukod na siyang Jezebel. Gigukod siya kay patyon siya. Og tungod ana siya nahadlok og gikapoy, og nidagan, og niadtos kawanangan, og nilingkod sa ilawom sa tanom. Og niampo siya, Ginoo, nahuman ako, patya na lang ko. I have done enough. Lord, take me home, or kan tawagan ni take my life. So nakita na to, even the mighty prophet, na discouragement. Di ba? Nga siya mismo, nga naka-experience sa milagro, nga niampo siya, nga naikayo gikas langit, nga munaog, para sunugon ang mga hihalad nga toro. Pero makita na to, di siya exempted sa discouragement. Amen? Na-discourage siya, na-despair. Pero sa story, wa siya gibadlong sa Ginoo. Instead, ang Ginoo nagpadag anghel o gihikap siya o gitagaan siya pagkaon. Tubig. Kinaluya ka, wala si count ka, di ba ka ning ma-depress ka, di na makamukaon. Discouraged siya o ginahinag restored ang kusog ni Elijah. Then, naigamay nga tingog sa Ginoo og nagpahinamdom, hindi ka nag-iisa. You are not alone. Kaya mamutoy pamati ni Elijah nga siya na lang usa ko ni nahibilin nga propeta. Di ba? Muna, kaning storya, nagpahinumdum ka na to, nga sa in spite sa discouragement, ang resulta na kumubay lang kita sa Ginoo, victorious victory. Amen? Madaugon, gayog ka. Kaya ang Ginoo, kung mudagan lang kita sa Ginoo, iya yung imit ang atong pangkinahanglan sa diyang naa ka sa pinakaubos sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo dili siya musilot, kundi maluoy siya og tagaan gyud ta niya paglaom. Amen? Sama sa tong giawit nga buhing paglaom. Pero in contrast sa story ani atong study sa Hagios, wa ni ingon nga wa sila gibadlong ay kanang gihikap kundi gibadlong sila sa Ginoo. Kaya nga naman, unlike ni Elijah, paghikap sa anghel, nituo yun. Pero kaning mga tawhana nga nasa Hagios, 20 years or 16 years pa, wa gyud sila kakita nga na sila sa last Ginoo. For 16 years or more than 20 years, mo nang gibadlong sila Ginoo kay because daghan kay sila excuses sa pagdili pagtukod sa templo nga gimandos Ginoo. Mo nang ang purpose sa prophet is tagbadlong. Mo nang kinahanglan dapat naman tay encouragement, ma-encourage kita bisan tuod natay mga kalisdanan. Amen?
Mani si Hagay, ang duha ni kapropesiya, chapter 1 to chapter 2, o ikatulo is, ay kaupat ni katong si Kuan, Zerubbabel. So, gi-address ko niya specifically sa mga leaders sa Israel. Zerubbabel, the governor, Joshua, the pangulong pari. So, mao ni mga leader nga gikan sa tawag ni Babylon nga nabalik dito sa Jerusalem. So, gi-pronounce din nga gipadala si Hagay para mudasig kanila. Kay ilan nang gisalikway ang ilang relasyon sa Ginoo. Tungod sa ilang kabisi, tungod kay giuna nila ilang kaugalingong kinabuhi. Mo na nga importante kay kaning Book of Hagay, somewhere na there, mabadlungan tani kay the same rasad tani nila. Amen? So, I want you to stand up and let's read Hagyo 1, verse 1 to 11 lang. Kanilang. Verse 1 to 11, kang 12 next Sunday na. So, sa ikaduhang tuhig ni Hari Darius, sa ikaunom nga bulan, sa unang adlaw sa bulan, ang pulong sa Ginoo midangat pinagi kang Hagyo. Nga propeta ngadto kang Zerubbabel nga anak ni Shealtiel, ang governor sa Huda o kang Josue, nga anak ni Jehozadak. Ang labang pangulong pari, mao kini ang gisulti sa Ginoo sa mga panon. Kining katawhan nag-ingon nga ang panahon sa pagtukod, pag-usab sa balay sa Ginoo wala pa moabot. Unya midangat ang pulong sa Ginoo pinagi kang Hagyo nga propeta. Panahon na balang baalang kaninyo nga kamo magpuyo sa inyong mga binungbungang nga balay samtang kining balaya nagpabilin nga guba. Busa karon mao kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon. Palandunga ang inyong kahimtang. Nagpugas kamo og daghang og jutay ra ang naani. Nagkaon kamo apan wala kamo makabaton og igo. Nag-inom kamo apan wala kamo matagbaw. Nagbisti kamo sa inyong kaugalingon apan walay usa nga nainitan og katong nagdawat og suhol, nadawat sa suhol aron ibutang diha sa sudlanan sa salapi nga buskuton. Mao kini ang gingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong kahimtang. Tungas kamo sa bungtod ug pagdala og kahoy ug tukura ang balay aron ako mahimuot niining ug nga ako makita diha sa akong himaya. Nag-ingon nga ang Ginoo. Nangita kamo og daghan og tan-awa, midangat kini sa pagkadyutay ug sa diha nga gidala ninyo kini sa inyong balay, gihuyop nako kini. Nganuman nag-ingon ang Ginoo sa mga panon, tungod sa akong balay nga nagunob, samtang kamo ang matag-usa kaninyo nakapuliki sa iyang kaugalingong balay. Busa ang mga langit, ibabaw ninyo nagpugong sa tunog, ug ang yuta nagpugong sa iyang abot. Ug ako nagtawag og usa ka hulaw, diha sa yuta sa kabukiran, diha sa trigo ug sa bag-ong bino sa lana, ibabaw ni adtong gipaturok sa yuta, ibabaw sa mga tawo ug sa kahayupan ug sa tanan nilang hinaguan. Magampo kita. Ama namo nga nasa langit, Ginoo, salamat Lord sa karong hapuna nga gihatag kanamo Lord. Lord, salamat nga ikaw ang Dios nga dili mausab. Lord nga Lord matindud-anon ka. Bisan tud kami Lord suwail, but Lord salamat sa grasya nga makakahinusol kami Ginoo God. Munang Lord, ikaw ang Dios nga gamhanan, Lord nga di gyud mausab God. Sa Lord ubanimi sa karong hapuna Lord sa pagtuon sa imong pulong nga ikaw makighinabi sa matag usa Lord, makumbikto mami Lord, magpaubos mi maghinulsol Lord kun dili mi mangluod Ginoo God. Kundi amo ni makatunan Lord kung unsa gyud hinungdan nganong dili gyud igo kanunay among kinabuhi o God. Salamat Ginoo, dalaygon ka sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Manglingkod ta palihog. So ang katuyuan sa ministry ni Hagay, Prophet Hagay, is para iyang pamat-on ang mga tapulan nga mga tao ug iya pong dadsigon para ilang humanon ang gimando sa Ginoo sa pagtukod sa temple. So, manangad, dali ra kay sila sayon ra kila pagsugod sa tabahoon sa temple, nagdi sila'y kalipay, na sila'y kadasig, pero sa dihang nanay mga pagsulay, mga oposisyon, ang nahitabo is ilang gitalikdan o giundangan ang buluhaton. Wa na sila mga lagads Ginoo. Di ba? Sama ni nga nata pagbago pa tong Christian, madasigon kita. Ampo ganing basag Bible, pag-abot sa mga kalisdanan ug pagpaglutos, wa na panahon. Di ba? So, bila makarelate ni.
Mo na ang objective ra gyud ni Hagay, prophet Hagay nini is usa ra gyud iyang dasigon ang mga leaders ug ang mga katawhan para ilang tiwason ang wala mahuman nga buluhaton, which is ang pagtukod pagbalik sa temple, rebuilding the temple. So ngano importante kailang temple? Ang temple is usa ka identity nila para pagsimba sa Dios o relasyon sa Ginoo. Muna sa mga Hudiyo, sila mo ang nakalahi ra gyud nila nga isip katawhan sa Dios because sa presensya sa Ginoo nga adto magpadayag dito sa temple. So mo nilang identity ug mo sa nilang ilhanan nga unsa man nga naslay relasyon ni Yahweh nga buhi nga Dios. But in the New Testament, our temple is our body. Amen? So dapat ato ning i-build in the Word of God, i-build in the Holy Spirit para madayag si Kristo nato nga siya yun atong relasyon. I-build nato sa transformation dihas Ginoo. Kung di mo i-build, di makita ang mong relasyon sa Ginoo. Kung di ka magsigig duol o magampo sa Ginoo, di makita imong kausagan, di madayag nga nakay Ginoo nga gisimba nga buhi. Di ba? Ano importante kay atong kinabuhi, ato i-build, atong itukuron sa pulong sa Dios. Pinaagi sa pagkigrelasyon. So, morning, makita it's applicable kay nato ang Book of Haggai. So, remember, that is their identity. So, last Sunday, nakita na to nga ang saan to pag-encourage to prioritize God's kingdom. Di na ta mahimog mga excuses. Daghan kitag mga pasangil, di ba? Busy kita, ug di na to unahon ang atong mga personal interest. Manang nga si Haggai, iyan ang gi-deliver kaninga wali dito sa Jerusalem para mohangyo sa mga katawhan nga dapat mauwaw mo. Giluwas mo, gibalik mo, gisaran mo 70 years, nituman ang Ginoo, gibalik mo sa inyong yuta, sa inyong ginikanan, human, gingnan mo nga, patukuron mo, karon inyo rang gipasagdaan. Mao ni ang badlong ni Haggai. Inyong gipabilin nga guba, gyapon ang balay sa Ginoo, pero kamo nagpuyo mo sa iyong nindot kayong balay, komportable kay tanan. So, mo na dapat mauwaw mo kay inyong gisalikway ang balay sa Dios. Ug daghan kay mong excuse nga dili pa panahon. May tag pag-usak semana ra na sa kabuan, pero 16 years. Ano sa akang mabot ang panahon na? Mo nagikam sa 1 day, 2 days, 1 week, hindi pa panahon mo daga na lang na. Di ba? Mo na ang Biblia karo kay nagtudlo kayo nga unahon ginato pagpangita ang gingharian sa Dios. Di ba? Ug iyang pagkamagtaron sa Matthew 6:33. So, pagkahuman sa pagtukod ani, pagkahuman nga gibadlong na sila, nagpadayon niya po pagbadlong ang Ginoo. Og niingon siya sa verse mo ning point 2, consider your ways. Pamalandunga og sa akong kuan hunahunaa pag-ayo ang inyong pamaagi. Di ba? So, iyang gipunto dinhi ang ilang pagkalaog, ilang kapagka self-centered. Kaya nga naman, ilang gitukod, ilang kaugalingong balay, kay kung balay ginis Ginoo, pag pangalagad ginis Ginoo, di pa panahon nga mga lagad ko. Kaya wa ko'y time. Sa lain pagkasulti, mas ilang giuna ang ilang kaugalingon kaysa Ginoo. Mo na ang kaning mga Hudiyo na sila'y kanang ilang balay nindot kayo, nagpuyo sila sa comfort nga adlaw, mo na nga makita na to nga wa gislay panahon sa Ginoo. Kibaw ba mo? Kanilang sala is the same sala nato karon. Unsa matong sala nato karon? Nga unahon nato tong tinguha kaysa kabubuton sa Dios. Sama ni, sa yun ra kay nato i-excuse or ipasangil nga unsa man nga wa ko'y panahon sa pagpangalagad o pagbasa sa Bible, pag-ampo o pagsimba. Labi na ka ng padung sa service niya kawanon, ay di lang ko kay kawanon man baka. Lapok. Pero palaaga, bisang maglunop na, tuman gapos gusto. Di ba? Daghan kay pamangitag pamagi. Di ba? So, daghan kita. So, nauban nga, mutan-aw
kanang mga event, adtog kuan, concert, pila ka oras, hantod mabuntagan ug adtog mga tawagan ni games or mga tawagan ni tan-aw mga salida, pila ka oras, wala focus jud kay tanan. Pero kung malapas og 5 minutes ang pastor's wali, di na himutang. Gikigwa na. Kaya nga naman, reklamo na din ta. So, mo ni siya nga usa ka butang nga angin tumakunan basta about sa Ginoo, dali ra kita madisturbo. Or what type panahon. Pero about sa tong kaugalingon, sa kalisdanan pa, di gud makapugong nato. Amen? Mana usahay lagi pamalandungan nato o atong naon nga sa diyang unbeliever pita, buhaton natong pamagi para lang makasala. Pero karon na Kristohanon ka, may tungod pag-Diyos nun, permitang way panahon. Dali ra kita mo give up. Pero katong adis-adis ba ko, tanan buhaton para lang makasuyop. So mo ni siya nga usa ka butang imong balihon nga karon mangay kagahom sa Ginoo. So mo ni ang A. So i-consider unsa man tong naon mga pag-una sa personal nga kauswagan. So mana nga imong unaon nga unsa imong nga advancing personal prosperity. Nganong gana may imong nag-una. So verse 5, ningon diya, thus says the Lord of hosts. Di ba? Verse 5. So ako ning baliko na pod, busa karon mao kini ang giingon sa Ginoo. It means kaning pagbadlong gikan sa Ginoo. It's a divine rebuke and also it's divine command and a divine exhortation from God. Ang pagdasig ni gikan sa Ginoo. Remember, dili ni tao mo nang every time you read the Bible, mubasa kang Bible, kung makonbikto ka, mabadlungan ka, ang Ginoo na. Especially kung kita believers nga isultihan ka, it means ang Ginoo na basta in loving way lang po sa mga rebuke diha. Kay because it is God labi na concern siya sa imong spiritual life, especially may tungod sa sala. So God, thus says the Lord of hosts, thus says Yahweh of hosts. Unsa may ingon? Consider your ways sa Cebuano pa palandunga ang inyong kahintang. So, lakto ba, hunaw naa pag-ayo ang inyong pamaagi. Muna ako ang translation. Tinay mo ito pa, hunaw naa pag-ayo ang imong pamaagi. Muna siya, give careful thought to your ways, or to think carefully about your ways, or literally, consider your ways. Verse 5, verse 7, chapter 2, 15 and 18. Gibalik-balik diha. Even sa 18, twice, mga sa ito pa 5 times. So, kinahanglan usbon nimo pagbalik ug unahuna sa salaing pamaagi. Mao ni pasabot. Kay usahay manggod kung nasuna ta, di na ta kibaw mo nahuna nga mugawas ang hunahuna. Mao na gina fix na gyud na. Sige kon wa koy time, wa koy panahon. Di ba? Busy ko. Sa mo na siya usa ka butang nga kaning giingon dinhi nga think again in different way. Hunaw na pagbalik sa salaing pamaagi. Di ba? Mao na say give a thought. Unsa man imuhang kaisipan ani nga di ba? So kadaghanan man to, di kita wa na kita maanad ini muna huna. Kay ngano man atong utok nadaot naman sa mga entertainment, passive na kayo. Even sa pagpamalandong tapulan na kita. Di na takibaw mamalandong. Kung asa ni tanasayop, mao ba ni, sakto ba ni, mao ba gyud ni gusto sa Ginoo. So mao niyo sa kabutang nga gisulti ni Hagios, propeta Hagios sa mga Israelis nga na uli dinhi. Kay ngano man, iyang ipanahuna-huna ang ilang pamaagi pagbalik sa ilang hiwi nga mga prioridad. Kay ngano man, kay ilang prioridad gitagaan mas labaw pa kaysa Dios. Ang ilang giuna gyud silang kinabuhi mas gitagaan naglabaw kaysa ilang relasyon diha sa Ginoo. Wa na nila tagda ang ilang pagsimba sa Dios. Gisalikway na nila ang pagtukod pagbalik sa temple.
Di ba? So grabe ni God. So ang ilang gibuhat is makauulaw gayud sa Dios. Walay batasan, wala magtahod sila sa Dios og labaw sa tanan, wala gibunga. Fruitless ang ilang gibuhat. Kay in verse 6, lugas, basa ang verse 6. Verse 6, nagpugas ka mo og daghan og jutay ra ang naani. Nagkaon ka mo apan wala ka mo makabaton og igo. Nanginom ka mo apan wala ka mo matagbaw. Nagbisti ka mo sa inyong kaugalingon apan walay usa nga nainitan og katong nagdawat og suhol, nagdawat suhol aron natong kolesterol or takiho na lang ta. Di ta matagbaw pero may nilang gakuwang. Di makakuan sa tong dili makatagbaw sa tong kauhaw. So mao ni ang gipakita sa Ginoo nga pagbadlong nga giingnan si ang mga katawhan niya nga wa mo kabantay. Gabi yung hago, gabi yung pananom, pero yung pag-ani, gamay ra yung naani. So mao ni siya nga dapat usbo ninyo inyong pangunahuna sa inyong mga pamaagi. Kaya ang ilang pagka-self-centeredness, mo na hinungdan nga pobre sila. Mo na hinungdan nga di sila matagbaw. Mo na hinungdan nga ilang spirituhanong gawi, ilang spirituhanon, ibilang physical, puro sila masakiton. Because, kay mao na epekto, kay kanunay lang sila nagunhuna, o wa nila unaha ang Ginoo. So, ang ilang sigig pananom, buntag, hapon, gabi, makita na mo, gamay ra ilang ani. Mo natong kita ni. So, kibaw mo, unsay pagkilanglo nila? Awa makita niya. Unsay gikuan diya nga gamay, ilang pagkaon, ilang imnunon. Di ba? O ilang sinina. Wala gyud di gyud igo nila. Sa to pa, atong pangkinahanglan adlaw-adlaw. It's a basic needs. So di gyud maigo nila, so di sila kaog litsyon. Kaya di gyud maigo nila ilang mga ni kuan gani. So di sila kapalit og mga extra nga mga kuan. So maybe naiuban na ni nga ang picture gani di lang kana bisan unsa pa uni mong gipangkaon, di gyapon ka matagbaw. Kuangan ra gyapon. Yes, nakakuan ka, sige kag sweldo, pero wa kay natigom. Sige kag naka sa business, pero wa gyapon kay natigom. Kay busluton imong bulsa. Sumao ni gipakita dinhi sa Ginoo nga tungod kay sayop ang inyong kinsa iyong gihuna. So ang Ginoo gusto niya nga dapat ilang i-examine ilang kauganinon. Mo na siya nga hunaw naa pamausba ang inyong hunaw pag-ayo ang inyong pamagi. It means give a thought, pamalandungi. Muna self-examination. Kay para ilag yung makita kung asa kung sa hinungdan, ngano mang kabus gapon ko, ngano man nga di man ko matagbaw, ngano man di man ko makontento, ngano man dili man igo nako tanan ang naanako. Mao ni gingon ni Prophet Haggai sa mga tao dinis Jerusalem. Kayod sila, hago sila, to singot, overtime, pudigyod igo. Muna ingo siya nga, i-trace na. Kaya nga naman, kanang mga butangan na agunay connection sa imong relations, Ginoo. Listen to this. Applicable lamang ni sa mga na-relations, Ginoo. Muna ang angay itong kanon. So ang ilang pamaagi nga gibuhat karon kay nag-unaman ilang kaugalingong personal nga kauswagon, personal prosperity. Manang makita na was di kabantay ni sige sila kayod silang kaugalingon sila saghago pero di sila kabantay ang outcome opposite. Unsa man? Sige sila pangpaninda, sige sila hago gi sa likoy lang Ginoo pero wag gyapon sila madato. Di ba? Buntag hantod gabi pero wag gyapon sila mauswag. Pero may gyapon gakuwang. Puno gyapon utang. Na nabaho nilang tanang anak, utangan gyapon. Sumao ni ang usa ka butang nga pero kadaghanan ni dili gyud kakita gyud sa sayop. Kung di gyud ka mo duol og mamalandong sa Ginoo.
Remember, mao ni system yes kalibutan. Mao ni systems kalibutan. So, sige silag pananom, sige silag ugmad, init, bugnaw, pero sa ilang pag-harvest, kuwangan na magyapon nila. So, nitanom silag usa ka banihado, ang ilang harvest, usa ra ka tasa sa usa ka pamilya. So, mo ni nga giduot gyud ni Prophet Haggai nga ilatang mapamalandungan. Kay gisulti na gyud ni sa Bible sa Deuteronomy 28:38 nga unsa man na nga chapter Deuteronomy 28, obedience is blessing, disobedience is curse. Kung mutuman ka sa Ginoo is panalangin, kung dili ka mutuman tunglo. Mo nang giingon sa Deuteronomy 28:38, magdala ka mo og daghang binhi ngadto sa uma ug makatigom ka mo og diyotay. So, makita na ilatang makita nga ang problema gyud nila sa ilang mga pananom is tungod kay gitunglo sila kay wa nila unaha ang Ginoo. Amen. Muna si Haggai, Prophet Haggai or ang Ginoo, gusto nila nga ilatang maklaro nga nagi connection nga nganong di ka matagbaw, nganong dili ra igo kay ngano man because wa nimo unaha ang Ginoo. Mana somewhere na other, kung permit ang gauhaw sa kalibutan, kung permit ang gauhaw sa itong pangkinanglanon, permit ang gutom, di tamay, watay gugma, watay kalino, maybe, kuwangan lang gapon itong kinabuhi, maybe kinanglan atong pamalandungan nga there's something wrong sa itong relasyon sa Ginoo. Di ba? So, ang kulang sa ilang pag-harvest, mo na ang hinungdan kay di sila matagbaw. Manap sa unsa pa ihatag sa Ginoo nimo di gyapon permi yung gakuwang. Sa unsa pa imong maadawat dinis kalibutan, permi siyang gakuwang. Kay ngano man, kay wa man nimo unahang Ginoo. Di ba atong kanta one thing. One thing. Kinundo mo sa katong rich young ruler. One thing. Di ba dato siya natuman niyang balaod, siya gunahuna, pero gingisan Jesus Christ, one thing. Unsa may wa niya? Si Kristo. Manang wa siya kasiguraduhan sa iyang kinabuhing dayon. Si Kristo. So tanan nilang kusog sa pagpananom, tanan nilang kita sa ilang panarbaho, wa gyud sila'y mas tagbaw. Kay ngano man, kay wa man la unaha ang Ginoo. Og mo ni hitubo, ug mao biya ni hinungdan nganong gisakop sila sa laing nasod. Kay ngano man, kay di sila patuos Ginoo. Mo nang sa ilang pagdili patuo nas nabalhin na nun sila nun ug karon di gyapon sila matagam. Karon gibalik na sila sa exile, gibalik ma-learn unta listen kita taw dugay kita pakatunon. Mo nang sige gwali, sige hisgot, sige kasultihan, kay ngano man dugay kita makatun. Mao ni nga usa ka butang nga even though you got 16 years, hapit mga duha ka dekada, wa gyud nila buhata ang temple. Nga mo hinungdan nganong napobre sila tungod sa disobedience nila sa Ginoo. Kay giuna permi lang kaugalingon, dili ang Ginoo. So mo na verse 7. So gisulti to, verse 7 mao lang gyapon, thus says Yahweh of hosts, it is God. Set your heart to consider your ways. So pamalandunga mao kining gingon sa Ginoo sa mga panon, palandunga ang inyong kahimtang. So inyong kahimtang, hunaw na inyong kahimtang. So, sa inyong mga naagian karon, iyala pong gibalik yun, pamalandunga yun. Kabantay mo, after lang, sa 1 verse, iya na pong gibalik para good ilag yung tagaag panahon. Kay even until now, kay for 16 years, wa gusli panahon nga mamalandong sa ilang kinabuhi. 16 ka tuig, wa gusli kuno na. Nga, at mo post kuno ta, basig there's something wrong na to. Di ba, dapat as believer, kanunay ta mo self-examine. Di lang kay Sunday. Kanunay susihay mo kasing-kasing.
So, ngani nga, consider your ways. Dapat usbo na imong lakaw. Ay na paglakaw, ana, usba na imong dalan, usba na imong pamaagi. Imo ginang hunahon pag-ayo, mo nang gihiman, pahinumdum, dini, og ang Ginoo ni dasig kanila, nga imo yung i-reflect ni siya. Nga dapat imong usbo ng imong action. So, sa pagkahuman sa pagbadlong, makita niya nga, ilatang makita nga, wag yun sila bunga nga nadawat. Wag yun sila ani nga nadawat. Wag di yun igo, premeg yung nga kuwang mo na ang Ginoo ni challenge sila pamalandong ka mo. Unaha lagi ko, unaha pagtukod akong templo, ug akong himaya. Mo ni ang point sa Ginoo, for the glory of His name. Mo na ang verse 8, unsa may sulti verse 8, tungas ka mo sa bungtod. So karon usba yung pamagi, sugdi dayon. Diha dayon, isa kuman, sugdi dayon, tungas ka mo sa bungtod, og pagdala og kahoy og tukura ang balay aron ako mahimuot niini nga ang makita sa Dios akong himaya, makita diha sa akong himaya nag-ingon ang Ginoo. Listen to this. Ila nang ipag-gather sa bungtod, di ba? Ningon ko last Sunday, niadto ra sila sa pier. Kagikan sa Persia ang kahoy o gitukod. Nganong gipatkat-kat na maslagbukid kay ang material nga gitukod sa temple gigamit sa ilang panimalay. Mo nang gipasaka na sila sa bukid. Ginahurot nilag tukod silang balay. Instead sa balay sa Dios. Mo nang gigamit naman lang, gibayran biya to ni sa Ezra 3:7. Binayran biya tong mga kahuya kang Cyrus, King Cyrus. And yet they use it for their own personal comfort. Somewhere ni other, we need to understand as believers na nag-iya ni mo tanan ang Ginoo. Unsay mong naangkon, kwarta manakuan ang Ginoo. And yet, we cannot give God, di ta makahatag balik sa Ginoo sa tong grace gift. Ug ato lang gamiton para la sa tong end, atong comfort. That is why di gyapon ta matagbaw. That is why may gyapon ikuwang, dili igo ang atong unsa matong nadawat. Mao ni ang pasabot ang mensahe dinhi. You will not be satisfied kung di juga kibaw mo hatag balik sa Ginoo. Imong kusog, imong talent, imong skills, imong lawas, kung mauna siya, di ni mo ihatag, di gapon kapoy, gapon ang lawasa. Nagitagaan kagasa sa Dios, and yet you will not use it for the glory of God. Manang, wag yapon kay padulngan, wag yapon kay kalipay. Wag yapon katuyuan imong kinabuhi. May pang wa kay las Ginoo, mas malipayon pa nimo sa sala. So, morning ang point din sa story nga buhata din ni. Kaya remember, ilang gigamit ang tanang mga kahoy nga instead nga sa pagtukod sa building. Morning rason. Nganong wa sila panalanginis Ginoo? Because wala mahimaya ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Look at here, verse 8. Diba? Sa Cebuano, kayo kung makita diha sa akong himaya. Ang sa English, that I may be pleased with it and be glorified. Or that I may be take pleasure. Malipay ang Ginoo. Managtukura una ang building, ang balay, para sa akong kahimayaan. Listen to this, you and I being saved by God for the glory of His name. Mo na ihatag tanan, kung unsay gihatag sa Ginoo nimo kay ikaw giluwas ka para sa kahimayaan sa Ginoo. Take time, give time to the Lord. Bring it to the house of God. Ang unsa man ang talent, imong kusog, or even imong financial nga imong hatag sa percentage just Ginoo. Remember, listen to this. Di ni mahitungod nga mo-obey ka, panalanginan ka. Yes, mo-obey. Pero ang motive God is for the glory of God. Kaya mao man prosperity gospel. Mao man nilang wali ka, kung mo-obey na God, panalanginan ka. Mao ilang motivation, ang blessing. No, ang gikuan sa Bible, mo-obey ka, dapat imong sundon para mahimaya ang Ginoo. Malipay ang Ginoo sa iyang God. Remember, that's the reason why giluwas ta niya. Kaya remember, God
ang only rasad ang Ginoo mo'y makasatisfy na to. Siya makahatag na itong tinudan na yung kalipay. Gawas sa Ginoo, di jud ka malipay, di ka matagbaw. So, mo ni iyang kon. So, gibutan din nga ang verb tense ay take pleasure or please. Mani sa English lang. Nga maoba gini ang makapahilipay sa makapahimayas Ginoo sa diyang muobey ta niya og musimba ta niya. So, latod pagkasulti, gusto sa Ginoo nga iyag yung makita nga siya mo'y simbahon sa iyang mga sulugoon. Mo na take pleasure. Remember, God, the only thing nga mo nang somewhere another, what thy life, what thy kinabuhi, because we do not, unahon na to ang Ginoo. Yang desires Ginoo is ganahan bitag better life. Pero kapag ganahan na ta sa ato ang kaugalingon nga, kinabuhi, kita'y magbuot. So muna, sa pagtukod sa temple, gusto sa Ginoo nga ma-restore, masiguli ang ilang relasyon diha kaniya. Pinaagi sa pag-offer sa sacrifices nga nagpuyo ang Ginoo diha sa iyang mga katawhan, pinaagi sa temple. So sa ilang pagsalikway sa pagtukod, pag-rebuild sa temple, sa hapit maduha ka dekada na or 20 years, nagpa-demonstra lamang ni, napakita lamang ni, nga unsa man, indifference la, wa gyud nila pakabanai, nga importante nila ang Ginoo silang kinabuhi. Nga importante lang relasyon. Muna ang Ginoo mo take an issue gyud nga sa iyang mga giluwas, nga iyang mga katawhan, nga di gyud sila musimba. Okay, because gi-offer yung bugtong anak para ikaw gako. Manang it's a sin gyud if you not worship, if you kundi ka musimbas Ginoo. Sala gyud na. Di ba? It's a simple thing lang. Mo tayong going 1 Corinthians 10:30, mukaon lang ka og muinom, make it for the glory of God. Menial things dapat imo ginaihatag nga mahimayang Ginoo. Dapat imong hanumduman nga kaning tanan nga akong nadawat, even kaon ni tubig, dapat mahimayang Ginoo ani. That's the point ningon si Pablo diha. Kay gusto gyud nga himayaon natong Ginoo. Mo nang ikaw gako buhi pa, luwas pa, tagaan kag kanang tawag kaning talent, trabaho, business to glorify God sa imong kinabuhi. Whatever it is nga mahimayang Ginoo, in your prayer, imong good works, that the thing man gitudlo sa Ginoo. Pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mahimaya ang Ginoo. Muna kung dili mahimaya ang Ginoo, mo na angay natong pamalandungan ning warning. Unsa man, una-unaan ninyo pag-ayo ang inyong mga pamaagi. Kay sayop nga prioridad, unsa may pasabot, imong padulngan nga dalan dili tulid. Ya kung dili tulid nga imong padulngan, it means padung ginas distraction. Di ba? Pagguba sa imong kinabuhi. Pero makita na to sa story, ang Ginoo mao'y nagpatulid sa dalan. Di ba? Gibadlong sila. Gisultiala, pamalandungi para mabalik mo sa dalan. Sa inyong pamaagi, para mutuman mo sa Ginoo. Kay mao kini ang Ginoo, ngang gingon nga Ginoo is gamhanan. So, we need to give a thought ato yung pamalandungan ang atong gawi karon. Inay mong tupad pamalandungi. Abay na malandong na diha. Tanawa ko no basing na malandong na. Di ba, nasubrahan na pamalandong, nagdamunggo na. So, mo na ang sayop nga prioridad, magdala ka nimo sa dili tulid nga dalan. Di ba? It means narrow road, madto na sa broader road. It leads to destruction. So, unsa may resulta
sa ilang pagpuyo sa diyang di sila mutuman sa Ginoo ug nag-unagyod sa ilang kaugalingong prosperous life kauswagan. Mao nang makasinati sila og permi nga kuwang. Experience impoverish. Sa Cebuano pa makasinati og permi kuwang. Mao ni siya kung di nato, mao ni resulta kung di gyud nato kung unahon kanunay atong kaugalingon, dili ang pagsimba. So, mao ni ang judgment. So, sa pakyas sa pagbuhat, sa pagtukod sa temple, ni resulta gyud sa unsa man sa ilang pagkapobre. Sa ilang dili igo sa ilang kinabuhi. Look at verse 9. Verse 9, let's read verse 9. Nangita kamo, nangita kamo. Nangita kamo og daghan. So means ni-expect mo nga dako daghan kay mo ani. Ni-expect mo nga madato mo. Ni-expect mo nga mahimo inyong business nga malambon. Ni-expect mo nga imong sweldo matubuan ka. Ni-expect ka nga nindot imong kinabuhi. Ni-expect ka nga imong tawagan ni ang imong pamilya mulambo, imong katigayunan mulampo. Mao ni siya gingon dinhi. Midangat kini sa pagkadutay o sa diha nga gidala ninyo kini sa inyong balay, giuhuyop nako kini. Ngano man, kabantay mo, nangutan ang Ginoo. It's a rhetorical question. When we ask God, when the Bible asks ganin, a question mark, pause and think, make it personal. Mo nang ngano man, because nakasinati sila paghukom sa Dios. Ang Ginoo mismo ang ilang gihago, gitayhupan ang harvest. It's a figure of speech nga pananaw nila, daghan kay tanom, daghan silang harvest, pero sag-abot silang balay, kuwang ragyapon. Dili igo. Kay ngano man, di man sila matagbaw. Mauni ang nahitabo. Ngano man, because of my house, it's what that lies in ruins, while each of you, akong basahon sa Cebuano, tungod sa akong balay nga nagunob, samtang kamo ang matag-usa kaninyo nagkapuliki sa inyong kaugalingong balay. Dili day tungod wa sila'y panahon. Nalay sila'y panahon pero sa ilang kaugalingon, diba? Way labot ang Ginoo. Amen? Mauni ang atong rason kanunay nga 4-letter BC. Sa English pa, BC. Mauni ni, while each of you is busy with your own house. Even ang Ginoo magbantay sa atong rason nga busy. Brother, manimba ta, busy ko. Sister, kanang apil tag women, busy ko. Kanang manimba ta, laba pa ko. Bagmuhutdag adlaw sa panglaba. Diba busy? Muning nagkapuliki. So, dili pasabot wa kay panahon. Or kaning kundi makita nimo is gi-focus nang gyud imong kaugalingon. Literally ang word busy running to. Nagpadagan kag una sa imong kaugalingong kinabuhi. Imong gipadagan ang imong kaugalingon una kaysa sa Dios. Kibaw makisa man magpadagan sa kinabuhi, di ba ang Ginoo man dili kita. Mo ni ang meaning sa the word nga busy sa Hebrew. Giuna ninyo og padagan ang inyong panimalay o ang inyong kinabuhi kaysa pagsimba sa Dios. Mao ning pagbadlong sa mga katawhan ning hagay. Kiba mo sa Discovery Bible o sa sabakong mga resources, Discovery Bible app, ang Hebrew word aning busy, ang verb tense aning busy, gitawag siya periplastic participle. Lahi ng present participle or present tense. Sa English niya, ako lang klarohon. Kay gibutang ni dinhi, expresses continuous uninterrupted action, dili maputol nga bulaton. Non-stop, unbroken activities contrast with repeated, continual activity conveyed by the imperfect tense done with breaks. May imperfect tense, makapa-break ka, makaundang ka. Pero dini kaning busy, di gyud sila kaundang silang bulaton. Kabantay mo, ani nga, matrap ka, oy, manimba tayo, kinatay mo, di, busy ko, nakubuhaton. Routine na everyday, buntag, gabi, di siya busy ko, wak ka na, di siya kaundang.
Mao ni ang hulagway dinhi. That is why naabot og 16 years nga na-standby ang templo sa Ginoo kay ngano man di sila kaundang sa ilang routinary nga balik-balik yun. Wag na priso sila. Sa rason gyud nga way busy sila. Kay ngano man na-trap sila sa pag-focus sa ilang kaugalingon. Inuno mo sa prayer ni Paul sa 1 Corinthians 9:27? I will beat this body up. Ako ning kulatahon ning lawasa, kay di na ako ganahan, kuni discipline, kay di na ako ganahan nga magmuray na po ni sa akong kaugalingon. Kay ma-disqualified ko. So, mao ni ang pasabot din sa Hebrew nga tenses. It means uninterrupted. Remember, 16 years. Nga balik-balik sila silang bulaton. Even though kita sila nga perming kuwang igo, di sila kaundang. Di ba sometimes nga nata? Masala man na, magbisi kayo, di ta kaundang. Lami, jud kayo na ito, sultihan ta premi, di jud ta kakita. Pag matrap ta, ana nga klase nga, rason. Busy. Kaya unsay rason na yun, ganun sila kaundang, kay ilang gisalikway ang balay sa Dios. Kaya ang matagtaw is kanunay gyud nagpadagan una sa ilang kaugalingon. Seeking his own interest. Non-stop, continuous action without breaks. Muna, kung di ka milagruhan sa Ginoo, di yun na mahiputabo. Di na maputol na cycle. Muna nga, ang kaning mga tawhana, ang kinabuhi ani mga tawhana is nag-focus sa silang kaugalingon. And yet, nila sila, Hudiyo mi. Kumingo kag Hudiyo, it means, nami Ginoo, buhi among Ginoo. The same with that, Christian me. Pero, focus kita sa itong life. Di gid sila kaundang sa paghimo anay lang adlaw-adlaw nga bulaton. Ang ilang pagkabisi, dili gyud mabaraw. Ang ilang pagkabisi, dili gyud mabiyaan. Kay importante ilang kaugalingon kaysa pagsimba sa Dios. Muna nga, kung di na tumabiyan atong personal nga gibuhat, dapat atong unaw-naon pag-ayo. Pamalandungan nato. Kinsa bagyo importante nato, atong kinabuhi o si Kristo. Di ba? Muna ang Ginoo ni-explain nila, ang rason nga di gyud mo matagbaw, ang rason nga di gyud igo, pero may kanunay inyong kwarta, inyong pagkaon, di mo mas tagbaw, di mo kuan, because laog mo, kay giuna yung kaugalingon, o gisalikway niyo ang akong templo. Manang gibalik sa verse 4 ni. Muna, akong balay, guba gapon, og unsa, samtang naghago mo sa inyong kaugalingon o mga kalihukan, unya gisalikway ninyo ang inyong spiritual nga responsibilidad. Kamo? So these people, manang ginusigig balik-balik gyud ani, manang na disiplina sila. Kaya nga naman, grabe lang effort kahago sa ilang kaugalingon, pero wa gyud nila atimana ilang spiritual nga kinabuhi. Manang somewhere another, ang hinungdan ra sa gyud nga wa gyud atong kinabuhi dili mauswagon kita rasad isip Kristohanon. Nya somewhere another ang Ginoo ba itong pasinginlan, manang mo stop ka, mo post ka og pamalandungi. Di man about material things, ang importante lang is malipayon ka na kay gugma, na kay kalinaw. Kana. Amen? Kay bisag ikaw nga tao, nakakatanan nindot mong balay, huwag yapong ka, di yapong katug. Limbag-limbag, huwag yapong ka. Kaysa na kay Ginoo, bisag narakas, tawag ni, takaning baybayon na tug, makatug ra ka. Bisag napay umang mukamang nimo. Diba? Kay because, tungod sa Ginoo, masaunahon na natong Ginoo. Amen? So, mani inungdan, ang ilang pagkapobre nga dili maigo, o kuwang permi, gidesign na si Ginoo. Ang Ginoo may nagbot, manang uga kay permi ilahang yuta.
Manang verse 10. Therefore, because of you. So, inay mo tupad, because tungod nimo. Diba? Tungod nimo, ang langit ibabaw ninyo nagpugong sa tunog o ang yuta nagpugong sa iyang abot. So, ang hinungdan mo juday, tungod mo gyapon nato. Diba? Dili ato ang silingan. So, kaning verse 10, gisulti din eh. Kiba mo kaninga time, ang dry season sa Israel, sa Jerusalem, April o October, kiba mo, nanis lagi gitawag morning dew. Kung sa Bisaya dew, hamog. Yamog. So, April to October, kiba mo nga, watay uwan, kay summer man ni, pero ni kabuntag, grabe keng hamog o yamog. Gabi keng yamog. Hamog mo naman, yamog. Diha nga gabi, magbasa gyud ang yuta. Muna siya, wasi uwan pero magbasa ang yuta. Muna ilang na-learn nga agriculture kakita ko ni sa YouTube day nga, kabantay sila nga tanom nga sa desierto, bago pa Israel, bago pa nabalik sila, kita sila tanom nga sa desierto na usang buhi. So ilang gikaut, na day tubig days ilang. Nga ginagmay ra. So ilang gisunod kanang patu lang ba, patu. Naghimo sila kuan kanang hose taas kayo tubig at patuan lang nila hanto ni tubo ang mga tanom ilang gitamnan. Mao na ang Israel bisag disyerto siya na nay mga nitubo nga mga tanom. So mo ni it means maghamog siya, mabuntag, grabe ko kani nga tayma wala gyud gipaugas Ginoo. Gipa-apekto gyud sa Ginoo ilang mga tanom. Ilang grain, ilang new wine og olive oil, olive trees. So, because gidisiplina sila sa Ginoo. Muna tungod nimo on account of you. Ang rason ra gyud nga ilang kinabuhi dili moswagon kanunay kuwang, dili igo ug walay katagbawan, tungod ra gyud nila. Dili sa Ginoo. Munang ningon Ginoo 2 times puno na pag-ayo ang inyong pagpamahagi. Di ba? So, verse 11. Muna ningon siya dinhi, ug ako nagtawag og usa ka hulaw diha sa yuta ug sa kabukiran, diha sa trigo ug sa bagong bino, sa lanaw, ibabaw niya atong naggipaturok sa yuta, ibabaw sa mga tawo kayupan ug sa tanan nilang hinaguan. Munang sa dihang atong ibaliwala ang Dios, mao gyud ang may tabo. Huwaw gyud permi. Kung kinundo mo ni Prophet Elisha, di ba? There's a famine for 7 years. Pero si Prophet Elisha, siya puli ni Prophet Elijah. Pero si Prophet Elisha, gisugos Ginoo nga pasultihan tong Shunammite woman. Nga unsa man sa 2 Kings 8:1 nga naay kagutom, famine, o maabot gyud sa yuta 7 ka tuig. Listen to this. Si Prophet Elisha, propeta siya sa Israel. Pero ang gipasultihan sa Ginoo ang Gentile. Kaya nga naman, di naman maminaw ang mga Israel. So dito, judgment to. Wa na sila pahibawa nga nanay huwaw po 7 years. Nga naay kagutom for 7 years. Adto siya gipasulti sa Gentile nga babay. Kay useless man. Kung iya siyang sultihan, gay di man gyapon maminaw. So mo na higala, kung kadungog mo aning pulunga, take heed. Ayaw ibaliwala. Kaya nga naman, basin maabot yang huwaw ninyo, kundi ganyo usbo na ninyong pamagi sa itong pagkinabuhi isip Kristohano. Kundi ganito unahon ang Ginoo. Kaya kung imo ibaliwala ang Diyos, o imong unahon pahimutan ang imong kaugalingon, mahimo nga delikado na kay imong kahimtang. Kaya nga naman, mo na hinungdan nga ang Ginoo mo muhamtang og kapungot nimo. Og dili jud ka mauswag sa imong kagalingon. That is why kung tanawon gyud tinibukan, it's not only misplace of priorities, kundi giuna nilang kaugalingon ug ilang gisalikway ang pagsimba sa Dios. Di man ingon nga bihikuan ka, wa lang jud kay atiman na gyud imo nang gibaliwala ang imong relasyon sa Ginoo.
kay gihigugma nimo ang imong kaugalingon. So mo nang ang punto ni Hagay dinhi sa imong action nagyunay konsekwensya. Sama sa ginikanan nga mobadlong sa anak, buhaton gani nimo mao ginay mahitabo. So, mao sa ni siya nga ang atong unsa atong gibuhat matago man or dayag nagyunay konsekwensya. Muna summary na ang konsekwensya makahatag to kinabuhi, makadasig na to. But most of the time kung ato isalikoy ang Ginoo, sakit yun na. Di ba? Lisod yun kayo ng kinabuhi. So, mo nang angay na itong hinumduman. Giunsa na to ang pagkigirelasyon sa Ginoo, nagyunay konsekwensya. Kung sala man ganina, mas serious or deadly yun na nga konsekwensya. Kaya nga naman, magbuhat na nga mahimulag ka sa Diyos. Una, kung imo lang ibaliwala ang Diyos, para lang atong pahimutan atong kaugalingon, ato yung gibutang atong kahimtang sa gawas sa kabubuton sa Dios. Nga mao na nga ti gyud ta makasinati gyud ta kakuwang, di gyud ta matagbaw, di gyud igo permi ang ato ang kinabuhi. O kung kana magimong buhaton nga imo lang isalikoy permi ang Ginoo, imong gibutang imong kaugalingon nga sa kapungot sa Dios. Mao na imong mahaaguman. Amen? Mo nang ang Ginoo nangutana gyud sa iyong katawhan, yes, may kay mo mupuyo og komportable, pero akong balay guba ra gyapon. Mo na ang punto gyud sa Ginoo. Unaha lang gyud ang imong relasyon nako. Ako na'y bahala sa uban. Amen? Mo ra gyud na simbahan lang gyud ko. Kay bisag wa to kay balay, bisag nara ka sa daplin, tabla ra ka nakahigda og mansyon tungod nako. Amen? So, mo nang makita ninyo mga tawhana, wasle panahon sa pagtukod sa building, pero tanang energy, effort, naa silang kaugalingon. Mo na pagbantay. Kay dugayan na kaya ang mahitabo na imo nang isalikoy ang spiritual life nimo. Tanang energy, everyday, gihatag nimo si mong kahugahom, pero nigbasa na sa Bible, wanay gahom, duka na, sleeping pills na lang. Kundi mo hikap na lang yun. Di ba? Matuog na lang. Muna nga, the same mahitabo na to kung atong isalikoy ang Ginoo. But kung atong unahon ang Ginoo, iya gyud tang tagaan bisan pa sa pinaka lahom kaysa atong pangkinahanglanon. Amen? Manang kung maningkamot ka sa mga butang nga way labot ang Ginoo, useless ra. Unaha gyud ang Ginoo. Manang kay siya ra gyud ang mo hatag kanimo. Manang pangalagad sa Ginoo. Be encouraged for God's work. Kasi gato nahon. Manang consider your ways. Advancing personal prosperity and experience impoverish. So, makasinati kag kakulang kanunay. So, maybe, pahanin nila, bisig na sila, nalibog sila, asa lang unahon, sama sa nato, asa matong unahon? Atong panarbaho, atong pamilya, or mga lagads Ginoo. So, unsa man gyud tong unahon? Pero kung unahon gyud nimong Ginoo, kibaw na ka musuway sa sunod ana. Di ba? So mo na unsa may importante nimo? Dapat ang pinakalis nimo ang Ginoo gyud. Kay kung kaduha siya, kalimot na jud ka. Ginoo gyud kay di ka kabuhat aning tanan sa imong pamilya, sa imong trabaho, ug labos tanan sa imong panimalay. Kay wa gyapon kay panahon kung di gyud Ginoo imong unahon. Amen? Manang dapat siya gyud imuhang unahon. So sama ni gipasidanan gyud kita ni Hagyo. Manang defeated gyud ta, mapildi gyud kita kung unahon nato ang kaugalingon kaysa Dios. So mo nang gisultihan niya kita nga atong kinitaan dinis kalibutan mahanaw ra, wa kay mabitbit bisan gamay. Atong kabtangan di gyapon mulungtad.
Buna kung ang Dios wag yun atong unahon, makita na to nga madawat wag yun natong uban natong pangandoy. As Matthew 6:33, o sige ngon diya, seek Him first, the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Muna ang panalangin, pakapin na lang. Importante imong relasyon sa Ginoo. Amen? So magdungo ta og magpingon tong mata. Amahan namo nga nasa langit, salamat Lord. Ginoo, tudluin taon mi ani Lord sa pamalandong. Lord, maybe some of us here, O God, Lord, na prisuan na nga klase nga kinabuhi, O God, nga morason yun, busy, o way panahon. Amahan, tabangi mi Lord, kay kami ba sa alakan si Lord. Muna nagampo mi, sa Ginoo, nagampo ko Lord sa imong katawhan. Lord, nga mubungag yun ni Lord, kani nga mensahe. Lord, nga mga yun pasaylo, Ginoo God. Kay ikaw nga Dios nga puno gayud sa Lord sa grasya. Sama sa sunod Domingo, Lord. Kani mga tawhan na Lord, nakat-on gyud sa pagbadlong sa Ginoo. Og naghinulsol gyud sila og nausab gyud ilang gawi Ginoo. Samahan himuasa ni Lord nga di Lord karon Lord amahan usban na among gawi Lord. Mga Lord nga amog yung hunahon sa lain nga pamaagi Ginoo. Salamat Lord, dalaygon ka. In Jesus name. Amen. Amen. Let us also rise and let us sing this one thing. Yes, O God. Jesus. Jesus, you came to the earth, dying the death I deserve. Freed me to love and to serve for your glory. You pulled me out of the place, covered my guilt and my shame, gave me a hope and a name for your glory. So whatever we do, So whatever I do, there's one thing. one thing I pursue. I want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has come, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. Whether long or a curse, Sin is the last. seen as the last of the first. You give me faith to endure for your glory. Let me be broken unless Use me, O God. use me in life or in death. I want to spend every breath for your glory. So whatever I do, one thing I pursue. I want to please you, oh God, with all of my days. Your mercy has dawned, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. No matter the cost, I want to please you. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. You bought me. You bought me, you own me. The love you have shown me has captured my heart and devotion. My life has
want to please you, oh God, in all of my days. Your mercy has done, and now I can see. I want to please you, oh God, in all of my ways. 'Cause no matter the cost, I want to please you. Yes, O Lord, let it be, O God, that we will seek your kingdom first and your righteousness, O God, for the glory and honor of your name.